sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Paglabas ng 20 mga Pilipino sa Gaza na antala kahapon. Pagtawid ng ating mga kababayan sa Rafah border crossing inaasahang matutuloy na ngayong araw. Ikalimang batch ng mga Pilipinong ni-repatriate mula sa Israel nakatakdang dumating mamayang hapon. Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel iginit na hindi bayad utang na loob ang pagkakaluklok sa pwesto. Appointment tinanggap bilang sakripisyo. Filing ng Certificates of Candidacy para sa special elections sa Negros Oriental simula na ngayong araw. Mas mataas na multang ipapataw sa mga motoristang lumalabag sa EDSA busway. Ipatutupad na simula sa November 13 ayon sa MMDA. At rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 6, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy sa pagsulong si U.S. Secretary of State Antony Blinken na maihinto ang labanan sa Gaza. Nasa diplomatic tour sa Middle East ang American official at anya magiging welcome sa regional leaders ang isang humanitarian pause. Gayunman, batay sa Israel, kailangan magkaroon ng progress sa pagpapakawala ng mga bihag sa Hamas bago sumang-ayon sa anumang pause o pagtigil sa ginagawa nitong offensive operations. Batay naman sa Israeli military na abot na ng tropa nito ang coastline ng Timugang Gaza City. Sa ulat ng Hamas-run Health Ministry sa Gaza, may higit na sa 9,700 ang mga taong nasawi sa teritoryo mula ng ilunsad ng Israel ang pambobombanto noong October 7. Kasunod ng pag-atake ng Hamas militant sa Israel kung saan nasa 1,400 na tao naman ang nasawi at lagpas sa 200 ang hostages. Naantala ang paglabas kahapon ng nasa 20 mga Pilipino na nasa Gaza. Base sa ulat ng Presidential Communications Office, hindi natuloy ang nakatakda ng pag-exit kahapon ng mga Pinoy sa Gaza na tatawid ng Rafah crossing border. Gayunman, matutuloy na nila ngayong araw ang paglabas ng mga ito, kung saan hinihintay na sila ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt na siyang mag-aasikaso ng kanilang repatriation pauwi ng Pilipinas. Muli namang tiniyak ng pamahalaan na nananatili nilang prioridad ang kaligtasan ng mga ililikas nating kababayan sa Gaza. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, mayroong nasa 136 na mga Pilipino sa Gaza, subalit 115 lamang sa mga ito ang nais na mag-exit. Habang ang iba naman ay mas piniling manatili dahil ayaw na iwan ang kanilang pamilya na Palestinians. Nakatakdang dumating mamayang hapon ang ikalimang batch ng mga Pilipinong ini-repatriate ng pamahalaan mula sa Israel. Kasama rin sa inaasahang darating ang abo ng 11 na Pilipinong nasawi sa gera doon, na si Mary Grace Prodigo Cabrera. Mula sa NAIA Terminal 3, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, nasa ilang OFWs yung kasama sa 6 batch na darating mamaya? Agad 22 OFW at isang infant ang inaasahan na makakauwi dito mamayang hapon. At kasama na nga dyan yung mga labi ni Mary Grace Cabrera, isa sa 4 na casualty sa Israel. Pasado alas 3 ng hapon, inaasahang lalapag sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong sinasakyan ng mga OFW. Kinabibilangan ito ng 19 na caregiver at 3 hotel worker, kasama na din ang isang infant. Ang abo ni Mary Grace Cabrera ay dadalhin ang kanyang kapatid na si Mary June Prodigo, na bahagi rin ng mga OFW na uuwi mamaya.
Si Mary Grace ay nasawi noong October 7 sa unang pagsalakay ng mga militanteng Hamas sa Israel. Bukas naman inaasahan na darating ang ang pang-anim na batch ng mga OFW mula sa Israel. Kinabibilangan naman ito ng 42 OFW. Sa kabuuan aga ay aabot na sa 184 ang napauwing mga Pilipino OFW o Pilipinong manggagawa mula sa Israel mula nang sumiklabang paguluhan doon. Kabilang na dyan ang ika-6 na batch sa araw ng bukas. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, inaasahan nila na marami pang Pilipino ang i-repatriate dahil hindi pa umuupa ang kaguluhan sa Israel. At yan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Binigyan diin ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang mas maigting na ugnayan ngayon ng Pilipinas at Japan. Samantala, suportado naman ng congressional leaders ang isinusulong na Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. His Excellency Kishida Fumio, Prime Minister of Japan. Mas matatag ang ugnayan ngayon ng Pilipinas at Japan. Ito ang binigyang diin ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang talumpati sa isang special joint session ng 19th Congress nitong Sabado, November 4. Si PM Kishida ang kauna-unahang Japanese Premier na nagbigay ng policy speech sa special joint session ng Kamara at Senado ng Pilipinas. Today, Japan-Philippine relationship have reached the point of being called a golden age. Exchanges between our two countries have deepened. And today, the relationship between Japan and the Philippines is stronger than ever. Nasa 67 taon na mula nang maitatag ang bilateral relations ng Pilipinas at Japan. Hanggang March 2024 naman, nasa 600 billion yen o 223.9 billion pesos ang halaga ng public-private assistance ng Tokyo para sa Manila. Ang Japan ang pinakamalaking donor ng Pilipinas at isa rin sa largest investor sa bansa. Isinusulong ni PM Kishida ang isang free and open Indo-Pacific. Kaakibat nito ang pagtatanggol sa kalayaan at rule of law. Underlying this plan is our determination to lead the international community toward cooperation rather than division and confrontation, and to defend freedom and the rule of law at all costs. Bahagi nito ang pagtulong ng Japan na mapalakas ang kapasidad ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad nito, gaya ng pagkakaloob ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard. Bukod pa ito sa ibibigay na coastal surveillance radars ng Japan sa Philippine Navy. Kauna-unahang bansa ang Pilipinas na makikinabang sa katatatag na official security assistance ng Japan. Magsisimula na rin ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay ng Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement, isang defense agreement. Japan intends to further deepen strategic cooperation with the Philippines in the future. We're very, very happy and tinutulak po natin yung Reciprocal Access Agreement. Yan ang parang VFA po ng Japan and the Philippines. Para sa ganun ay meron po tayong interoperability, cross-training ng ating Navy and Coast Guard sa kanilang Navy at Coast Guard because nakikita naman po natin ang tumutulong sa atin dito sa problema natin sa West Philippine Sea ay ang Estados Unidos at ang Japan. Kaya gagawin din natin yung dapat gawin din natin dito sa budget natin. Isusuportahan natin yung hindi lang yung Coast Guard pero yung Navy, yung Armed Forces at saka yung ibang mga departamento para ipapatibay talaga natin ang ating karapatan dito sa ating pambansang Pilipinas, lalo na dito sa KIG, sa Calayan Island Group at sa mga areas na sinasangkot ng China. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na maritime disputes sa West Philippine Sea, iginiit ni PM Kishida na mahalaga ang pagkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng magkakaalyadong bansa, partikular na ang Japan, Estados Unidos at Pilipinas. Ito ay upang mapanatili anya at mapatatag ang isang free at open international order, bagay na pinalakpakan ng mga Pilipinong mambabatas. In the South China Sea, the trilateral cooperation to protect the freedom of the sea is underway. Through these efforts,
let us protect the maritime order, which is governed by laws and rules, not by force. Sa uli, nagpasalamat si PM Kishida sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa delegasyon nito sa loob ng 2 araw na state visit sa Pilipinas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalaw sa burol ng isa sa mga overseas Filipino worker na nasawi sa Israel, si Israel Ambassador to the Philippines, si Helen Flas. Personal na nagtungo ang Israeli Ambassador sa Binmali, Pangasinan upang makausap at magpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ni Angeline Aguirre. Nangako naman ang Israeli government na magbibigay ng benepisyo at iba pang assistance sa mga lahat ng mga biktima sa nangyayaring gera ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Bumisita rin sa Philippine Coast Guard headquarters sa Maynila si Japanese Prime Minister Fumio Kishida nitong Sabado pagkatapos dumalo sa special joint session sa Kongreso. Kasama nito sa pagbisita sa PCG ang Commandant ng Japan Coast Guard at tinalakay ang mas pinaigting na maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Pagkatapos ng talumpati sa Kamara nitong Sabado, dumalaw si Japan Prime Minister Fumio Kishida sa tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Sa hiwalay na oras, naunang bumisita si Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii sa PCG. Nagtungo rin sila sa isa sa 2 97-meter multi-role response vessel ng PCG na binili sa Japan, ang BRP Teresa Magbanwa. Sa pagpupulong sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard, tinalakay ang maritime security sa rehiyon, pagbili ng mga karagdagang kagamitan at mga barko, at capability development. In broad strokes, because we share functions. So napag-usapan namin paano kami mag-cooperate, paano kami mag-aral ng sabay, upang mas lalo nating matulungan ang bawat isa sa rehiyon na maging stable ang ating mga karagatan. Napag-usapan din na dalasan ang pagsasagawa ng trilateral exercise o ang kaagapay exercise sa pagitan ng Coast Guard ng Japan, US at Pilipinas. Kinilala ni Gaban ang suporta ng Japan sa PCG, gaya na lamang ng akwisisyon ng mga MRRB o multi-role response vessel na ginagamit ng PCG sa pagpapatrolya at iba pang maritime activities. Nagkasundo po kami dahil mas lalo naming paigtingin ang aming pagtutulungan bilang magkapitbahay na Coast Guard, bilang Coast Guard na magkaibigan at mayroong parehong adhikain, which is peace and stability. Sinabi ni Gaban na ang samahan ng PCG at JCG ay hindi lamang dalawang organisasyon na nagtutulungan, kundi ito ang tunay na kahulugan ng pagiging magkaibigan, partners at ally. Ang pagdalaw ng Japanese Prime Minister at Commandant ng JCG ay pagpapakita ng malakas na kooperasyon at relasyon ng Pilipinas at Japan. Nagpapasalamat din si Gaban sa pagbibigay ng oportunidad na makapag-aral ang mga opisyal ng PCG sa Japan. Ang Japanese government sa pamamagitan ng JICA at ng Japan Coast Guard ang siyang nagbibigay sa Philippine Coast Guard ng oportunidad upang mapaaral sa higher level ng edukasyon ng aming mga opisyal, pati na sa technical level na pag-aaral. Plano ng PCG na bumili pa ng 5 97-meter na barko sa Japan, ang 10 44-meter vessel at 2 97-meter MRRB na ginagamit ng PCG ngayon ay gawa sa bansang Japan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitransmit na ng House of Representatives sa Senado ang aprobadong bersyon ng Kamara ng 5.76 trillion peso General Appropriations Bill o GAB para sa taong 2024. Tiniyak naman ng liderato ng Senado na maipapasa ang pambansang pondo sa una o ikalawang linggo ng December 2023. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz.
Natanggap na ng Senado ang House-approved version ng Proposed 2024 General Appropriations Bill o GAB. Isinagawa ito sa pamamagitan ng isang seremonya sa House of Representatives nitong Sabado, November 4, 2023. Nasa 194.5 billion pesos naman ang halaga ng realigned funds sa budget measure upang isulong ang pambansang seguridad, protektahan ng mga Pilipino laban sa global inflation at matiyak ang food security. Pinakamalaking nakakuha ng realigned budget ang Department of Agriculture at Department of Health. Nasa 1.23 billion pesos naman na halaga ng confidential at intelligence funds ang reallocated sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Our commitment to upholding transparency, accountability, and exemplary governance remains stronger than ever. We have undertaken rigorous measures to ensure judicious and lawful allocation of funds. Our reforms echo our unwavering commitment to serving our people with utmost integrity. Samantala, tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na maipapasa ang panukalang pambansang pondo bago matapos ang taon. Target itong mapirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Disyembre. Ang commitment po namin, to answer your question, we will pass it on time. Itatapos po namin yan by first week of December. I would believe it will be ready for the President's signature latest second week of December. May constitutional power ang Senado na mag-propose ng bersyon nito o sumang-ayon sa amendments sa 2024 General Appropriations Bill. Matapos namang dumaan sa pagrepaso ng Senado ang budget proposal, magpupulong ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa isang bicameral conference upang ayusin ang mga pagkakaiba sa Appropriations Bill na inaprubahan ng mga ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik sesyon na ngayong araw ang House of Representatives matapos ang 5 linggong break. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagtutuunan ng pansin ng kapulungan ang 11 pang nalalabing priority bills ng administration ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa taong ito. At mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, ano itong mga natitirang priority bills na pagtutuunan ng mga mambabatas dyan sa Kamara? Ella, nagbigay nga ng commitment si House Speaker Martin Romualdez na pagtuunan ng pansin ng Kamara ang 11 nalalabing legislative priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa taong 2023. Ngayong araw ay nag-resume na ang sesyon sa Kamara kasunod ng 5 linggong recess. 3 committee hearings ang nakatakdang isagawa ngayong araw, kabilang na ang House Committee on Basic Education and Culture. Kabilang naman sa nalalabing legislative priorities ng Legislative Executive Department o Development Advisory Council o LEDAC ang paglikha ng Department of Water Resources and Services at Water Regulatory Commission. Gayon din ang Tatak Pinoy Act at Blue Economy Law. Aprobado na mga panukalang ito ng kinauukulang House Committees at naghihintay ng komento mula sa House Committee on Appropriations. Nasa ilalim naman ng Committee o Technical Working Group ang amendments sa Electric Power Industry Reform Act, Government Procurement Reform Act at Cooperative Code. Bukod dito, focus din ng Kamara ang pagpasa ng 5.7 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Roundup Balita. Nagsimula na ang pag-uusap para sa posibleng pagsusupply ng India ng mga helicopter sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, nagpakita ng interes ang PCG matapos nilang masubukang paliparin ito. Ang mga naturang helicopter ay maaaring magamit sa rescue at humanitarian efforts. Sa pagdalaw ni Kumaran noong 1 linggo sa palasyo, inalok nito ang Pilipinas ng nasa 7 helicopter para sa PCG. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong ang offer ng India upang mapalakas ang kapabilidad ng PCG. Nagsimula na kaninang umaga ang libreng sakay na handog ng MRT-3 para sa mga batang edad 17 pababa.
Ito'y bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Children's Month. Nagsimula ang libreng sakay para sa mga bata kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muling ipagpapatuloy mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang na magpakita ng valid student ID ang mga batang nasa elementary at high school level para makapag-avail ng libreng sakay sa MRT3. Abiso po para sa mga scholar ng bayan, inianunsyo ngayon ng Polytechnic University of the Philippines o PUP ang pagbabalik ng kanilang college entrance exam para sa academic year 2024 to 2025. Magsisimula ang filing application sa darating na November 27. Para sa mga nais na mag-apply, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng PUP. 4 ang patay sa vehicular accident sa barangay Mayamot, Antipolo, Rizal kaninang madaling araw. Pawang kabataan ang sakay ng itim na kotse na sumalpok sa trailer truck sa kahabaan ng Marcos Highway. Batay sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis, mabilis ang takbo ng mga biktima kaya nayupi ng husto ang kanilang sasakyan nang pumailalim sa truck. Kasalukuyan pa ang nangangalap ng impormasyon ang mga pulis sa insidente. Itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya, taken out of context ang kanyang naging pahayag sa isang joint change of command ceremony sa Zamboanga City. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nagpapaalaala lamang si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalong manatiling matapat sa saligang batas at sa responsibilidad na protektahan ng taong bayan at bansa. Subalit giit nito, wala siyang sinasabing mayroong planong destabilization o pagpapatalsik sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ng opisyal, taken out of context siya sa kanyang naging pahayag sa isang joint change of command and chief of office ceremony ng Western Mindanao Command o Westmincom at Inspector General ng AFP sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City araw ng Biyernes, November 3. Medyo it was taken out of context, no? Yung sinabi ko, I did not mention about destabilization plot, no? Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? Anya, noong September 21 o martial law anniversary rallies, may mga ginawa umanong panawagan ang iilang retired military officials na sumali sa mga movement laban sa pamahalaan. May mga rallies na nangyari noong September 21. Ito po yung nakita natin, no? At during that time, may mga panawagan sa ating mga sundalo na sumama sa mga rallies na ito. So kaya't yun po yung konteksto nung sinabi ko that dapat ang mga sundalo should not join these kinds of activities. Wala po akong sinabi na merong destabilization plot. Sa isa namang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na nagkamali sa pagkakaintindi o misquoted ng media ang bahagi ng talumpati ni General Browner sa mga sundalo. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Laurel Jr. na bayad utang na loob lamang ang pagkakatalaga nito sa pwesto. Iginiit rin ito na wala din siyang personal na interes kundi ang makapaglingkod sa bayan. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Ray Pelayo live. Ray, ano-ano yung mga unang gagawin ni Secretary Laurel dyan sa Department of Agriculture? Pangunahin na dito yung pagpaparami ng produksyon ng pagkain, lalo na ang bigas. Ito anyang dahilan kung bakit tinanggap ng kalihimang alok sa kanya ni Presidente para pangunahan ang kagawaran ng agrikultura. Sinasabing isa si Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga nagbigay ng malaking pondo para sa pangampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang presidential elections. When I was asked by the President to join VA, I actually hesitated a couple of times
But then at the end of the day, na-challenge ako eh. Di ba? To do something for the country. At bottom line, mahal kong bansa natin eh, and I want to help. Ayon kay Laurel, binitawan na rin ito ang pamamahala sa mga negosyo nito na nakaugnay sa sektor ng pangisdaan. EA is a full-time job. I have no time to do anything else. Laki ng departamento, complicated na konti, na marami ibang, there's 28 bureaus, departments, and DOCCs. So it's a full-time job. Wala akong oras to think about other things. Kabilang din sa mga sinagot dito sa mga tanong sa media kanina ay ang tungkol sa kung kakayanin bang mapababa ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Posible naman anyang mapababa ang presyo ng bigas pero hindi anya masabi kung maaabot ang 20 pesos sa ngayon. Mataas pa rin anya ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at hindi rin matiyak kung may mga lugar pa na magkakaroon ng gulo. Isa sa tututukan ni Secretary Laurel ay ang pagpaparami pa sa mga irigasyon at modernisasyon sa pagsasaka. Samantala, bubuo naman ang kalihim ng sarili nitong intelligence group. Tutugunan din ito ang problema sa smuggling sa bansa. Titingnan din ito ang programa sa pagpaparami ng produksyon ng isda sa bansa. Sa mga susunod na lingguan niya ay bababa ito sa mga lalawigan para makausap ng personal ang mga magsasaka at mga isda. Kaya? Maraming salamat, Ray Pelayo. Ibinalik na sa kanyang pwesto sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ito'y matapos na i-lift ng Office of the President ang ipinataw na suspensyon kay Guadis kasunod ng ginawang pagbawi ni Jeff Tumbado sa kanyang mga akusasyon laban sa opisyal. Nauna nang inakusahan ni Tumbado si Chairman Guadis na umano'y sangkot sa katiwalian sa LTFRB. Subalit kalaunan ay binawi rin ang mga paratang. Ayon sa Office of the President, walang dahilan para palitan sa pwesto si Guadis. Maliban na kung mayroon pang ibang pangyayari na magpapatunay na talagang sangkot ang opisyal sa anumang katiwalian. Samantala, sa isang opisyal na pahayag, pinasalamatan naman ni Chairman Guadis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala na muling ibinigay sa kanya para pamunuan ang LTFRB. Good news po para sa mga motorista, magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, November 7. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 45 sentimos naman ang bawas sa presyo ng gasolina at mahigit pisong rollback sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ang pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Ipatutupad na simula sa November 13 ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas mataas na multa laban sa mga motorista na lumalabag at patuloy na dumadaan sa EDSA Busway. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, magkano na ba ang bagong penalty na ipapataw sa mga motoristang lalabag sa EDSA Busway? Ella, dati nasa 1,000 nga yung 1,000 pisong multa yung dumadaan o dun sa mga illegal na dumadaan sa EDSA Busway para dun sa paglabag sa disregarding traffic sign. Pero ayon nga sa anunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaninang umaga, simula November 13 o sa susunod na Lunes, magiging epektibo na itong mas mataas na multa sa mga illegal na dadaan sa busway. Batay sa resolusyon na pinagkasunduan ng Metro Manila Council, 5,000 pesos ang ipapataw na multa sa unang paglabag o first offense. 10,000 pesos, isang buwan na suspensyon ng driver's license at pag-attend sa road safety seminar kapag second offense. Habang sa third offense naman
ay 20,000 pesos ang multa at 1 taon na suspensyon ng driver's license. At kapag fourth offense na, aabot sa 30,000 pesos ang multang babayaran at irerekomenda sa LTO na ma-revoke ang driver's license. Nauna nang sinabi ng MMDA na kaya napagdesisyonan na gawing mas mataas ang multa ay dahil mayroong paulit-ulit na nahuhuli sa EDSA busway na handang magbayad ng 1,000 piso. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, karaniwan sa mga ito ay yung mga sasakyan ng mayayaman. Iginiit naman ni Chairman Artes na hindi ito anti-poor, kundi layunin lamang ng mas mataas na multa na magkaroon ng disiplina ang mga motorista. Ang EDSA carousel ay para lamang sa mga city bus, government vehicle na may red plate at ambulansya o emergency vehicle. Batay dito o bawal dito ang kahit na anong private vehicle, lalo na ang mga motorsiklo upang maiwasan silang mahagip ng mga bus. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Simula na ngayong araw ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa special elections sa 3rd District ng Negros Oriental. Para ito sa nabakanteng pwesto ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na pinatalsik sa pwesto ng kanyang mga kasamahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Narito ang ulat ni Lane Moreno. Magsisimula na ngayong umaga ang filing ng Certificate of Candidacy para sa ihahalan na kinatawan ng 3rd Legislative District ng Negros Oriental sa pamamagitan ng isasagawang special election sa December 9. Ito ay upang puna ng nabakanting pwesto ni dating Congressman Arnie Teves Jr. Tatanggap ang COMELEC ng mga ihahaing COC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Kabilang sa matunog ang pangalan at posibleng tumakbo bilang kongresista, sina retired Police Colonel na si Ray Lopez na pinsan ni Governor Roel Digamo at dating nakalaban ni Arnie Teves sa pagkakongresista. Inaasahang tatakbo din sa bakanting posisyon si dating Governor Pride Henry Teves at si Shaton Mayor Fritz Diaz na pamangkin rin ni Digamo. Ang bentahe lang ni Mayor Diaz, balik ito sa pagkaalkalde sakaling tumakbo at matalo bilang kongresista ng 3 distrito. Pagpatuloy niya yung kung ano yung position niya before, sakaling matalo siya, babalik din siya doon. Pinag-iisipan pa ng Commission ng Elections kung isa sa ilalim si COMELEC control ang 3 distrito ng probinsya kaugnay ng idaraos na special election. Samantala, batay sa kalendaryo na inilabas ng COMELEC, 29 na araw ang campaign period o mula November 9 hanggang December 7, 2023. December 8 to 9 ang campaign at liquor ban. December 9 ang araw ng eleksyon at January 8 ang huling araw ng filing ng SOSE. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, sa update ng Commission on Elections sa Negros Oriental as of 10 a.m. ngayong umaga ay wala pa ring aspirants ang naghahain ng COC para tumakbo bilang congressman ng 3 distrito ng Negros Oriental. Tatanggap ang COMELEC ng mga ihahaing COC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula ngayong araw hanggang sa Miyerkules, November 8. Ilang guro sa Bulacan ang dumaraing dahil sa kinaltas na buwi sa kanila honoraria sa pagsisilbi sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Dati nang sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na hindi exempted sa value-added tax o VAT ang honoraria para sa mga guro. Narito ang report ni Nestor Torres. Naipamahagi na sa karamihang mga guro sa Bulacan ang kanilang honoraria o kabayaran sa kanilang pagsisilbi sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at plebisito. Sa Malolos, inabot ng 11 oras ang distribusyon ng honoraria ng mga guro. Nagsimula ng alas 3 ng hapon ng Sabado at tumagal ng hanggang alas 2 ng madaling araw ng Linggo sa dami at haba ng pila. Batay sa direktiba ng COMELEC, ang isang chairperson ng Electoral Board ay makatatanggap ng 10,000 pesos. Ang Electoral Board o EB members at ang poll clerk o third member ay makatatanggap ng 9,000 pesos. Bukod pa ang dagdag na 2,000 pesos para naman sa plebisito.
Ayon kay Marian Angeles na nagsilbing Electoral Board Chairperson ng Santa Isabel Elementary School, nanghihinayang siya dahil binawasan ng 15% VAT ang kanilang honoraria. Ang dapat sana ay hindi ito ginawa dahil pinagpaguran at pinagpuyatan nila ng gusto ang nakaraang eleksyon kasama ng overtime na wala namang bayad. Kung pwede po sana. Wala na po sana buo naman ko. Kasi malaking batay kay po yung back sa mga bakos. 50% po siguro mag-iwan kapayad. 8.5 na lang. Patata kasi wala na hindi daw sa taps. Para naman sa pinagpuyata, kinakanapan na rin mga teacher ay hindi para konsulalin naman square. Bukod sa 5 service related, mas maganda, bukod na tatanda mga PE. Para naman kay Attorney Julio Nicador Ginto, ang election officer ng Malolos, naiintindihan naman nila ang karaingan ng mga guro. Ngunit wala rin silang magagawa kahit gustuin man nila itong wag ng kaltasan ng buwis. Yung chairman natin, close sa Manila na matatanggap yes 10,000. Your representative members 5,000. Pabawasan complete of tax. On top of that, keep us nag-vote back of previous way. Ipitin pa sila ng additional 2,000 pesos, which is also taxable. Samantala, nasa 14 million pesos ang halaga ng honoraria sa Malolos pa lang na binayad sa mga guro sa BSKE at Plebiscito. Desor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Philippine National Police ang computerized facial composite ng isa sa mga suspect sa pamamaril sa mamamahayag sa Calamba, Misamis Occidental. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang lalaki sa larawan ang siyang kasama ng gunman na nagbantay sa may gate ng bahay ng mamamahayag na si Juan Humalon alias Johnny Whopper. Sa video na kumalat sa social media, kitang-kita ng pagbabarilin si Humalon habang nagpuprograma sa radyo sa loob ng kaniyang tahanan. Kahapon ng madaling araw, naisugod pa ito ng kaniyang pamilya sa ospital, ngunit idiniklara ding dead on arrival ng doktor. Bumuo naman ang Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 10 para magsagawa ng masusing investigasyon. Kasama sa tutukuyin ng SITG ay kung sino ang mga suspect at ano ang motibo ng pamamaril. Libo-libong tao sa Western Nepal ang napilitang magpalipas ng gabi sa labas kasunod ng 6.3 magnitude na lindol araw ng Biyernes, November 3. Sa kabuuan, 157 tao ang nasawi at mahigit sa 300 ang sugatan dahil sa matinding pagyanig. Ayon sa mga opisyal, malapit nang matapos ang ginagawang search and rescue missions. Pinagtutuunan ngayon ng pansin ang pagkakaloob ng matutuluyan sa mga walang tirahan at kinakailangang supplies, partikular na sa mga pinakanaapektuhan ng sakuna sa Jajakot at Rukum West. Tumagal ng 18 oras ang nangyaring hostage incident sa Hamburg Airport sa Germany. Arestado na rin ang mga pulis ang sangkot na lalaki sa hostage situation. Narito ang report ni Early Briones. Pagkatapos ng 18 oras, nagwakas na ang hostage situation sa Hamburg Airport sa Germany, kung saan isang bata ang biktima batay sa local police. Isang sasakyan na minamaneho ng isang lalaking edad 35 ang nakalagpas sa security barrier at nagtungo sa airport tarmac Sabado ng gabi, November 4. Kasama nito sa kotse ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae at nagpark sa ilalim ng isang eroplano. Batay sa pulisya, 2 beses nagpaputok ng baril sa himpapawid ang lalaki at nagtapon ng burning bottles mula sa sasakyan. Hindi pa malinaw kung may mga explosives itong dala. Sa ulat ng Hamburg Police, hindi sumang-ayon ng lalaki sa ilang desisyon ng mga otoridad kaugnay ng custody arrangement at nais nitong magbiyahe papuntang Turkey kasama ang bata. Sumuko naman ang lalaki sa mga otoridad ng walang resistance at agad na inaresto. Tila hindi naman sinaktan ng bata batay sa mga ulat.
bunsod ng insidente. Ilang flights paalis at parating ng paliparan ang naapektuhan. Nagbalik na ang operasyon subalit nagdulot ang sitwasyon ng matinding antala. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaharap na sa kanilang kauna-unahang laro ang dalawang rookie teams sa UNTV Cup Season 10, ang Comelec Vanguards at DFA Emissaries. Pinataob ng Comelec ang DFA at tinapos ang laro na may malaking kalamangan. Nabigo naman sa kanilang unang laro ang returning team na DOJ Beacons. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Naging hadlang ang pagiging abala sa nakaraang halalan upang mapaghandaan ng Comelec Vanguards ang kanilang pagsabak sa liga ng mga public servant. Inabangan hindi lamang ng mga manonood, kundi ng ibang teams ang kanilang maibibigay na laban pagdating sa hardcourt. Naman siya para sa kanilang chosen beneficiary. Sa Game 1 ng Triple Header Sunday kahapon sa Field Sports Arena sa Pasig City, nakasagupan ng Comelec ang kapwa rookie team na DFA Emissaries. Dikitan ang laban sa mga unang minuto ng laro at palitan lang ng kalamangan hanggang kumawala ang Vanguard sa kanilang solid na bench scoring para kunin ang kanilang unang panalo sa liga sa score na 101-76. Actually kasi more on process-oriented kami. Sabi ko lang sa players is kung ano yung pre-practice natin, yun ang gawin natin. As don't expect too much, ang gawin natin, give natin 110% natin para lang mapakita natin sa mga manonood kung ano yung mga talents natin. Ayon kay Comelec Head Coach John Fajardo, bagaman naging abala sila sa paghahanda sa barangay at SK elections, masaya sila sa naging resulta ng laro lalo't na ipakita ng bawat player ang kanilang buong makakaya sa hardcourt. Personal namang nanood si Comelec Chairperson George Garcia upang ipakita ang suporta nito sa pinakaunang laro ng Vanguard sa UNTV Cup. Ayon kay Chairman Garcia, nais niyang isali ang ahensya sa iba pang sports and charity events ng UNTV gaya ng UNTV Volleyball League o UVL. Ginawa natin ang paraan. Nag-organize tayo ng isang team para lamang sumali dito sa UNTV Cup. In fact, hindi lamang basketball ang gusto namin salihan, pati sana volleyball. Sa mga susunod na season, sasali na kami. Alam nyo kasi napakaganda ng adhikain ni Kuya Daniel Razon. Dapat maunawaan ng lahat. Naglalaro ka na, nakakatulong ka pa sa mga chosen charities mo. Panzali takes it away from Bolocor. Rubio, turnaround, got it! Sa Game 2, nagharap naman ang dalawang insurers ng pamahalaan ng Giazayas Furies at SSS Cabalika. Makapigil hininga ang pinakawalang plays ng dalawang teams, lalo na nang magsimulang makahabol ang Giazayas sa 3rd at 4th quarter ng laro. Sa huli na naigang never give up attitude ng Giazayas sa score na 75-72. Siguro ngayon, more conditioned ang players, talagang nag-prepare properly. Pinaghirapan nila yung off-season preparation ng UNTV. So itong first game, talagang nakita natin na hindi bumigay yung players sa gusto namin ma-achieve, which is to win yung first game namin. Another offensive rebound. This time, 20 points. Back for 1.8 para sa DOJ. At sa Game 3, hindi pinanad na pataubin ang nagbabalik na DOJ Beacons laban sa bilis ng NHA Home Masters. Tinapos ng NHA ang Game 3 ng triple header match sa final score na 102-94. Sana tuloy-tuloy lang kasi may sistema naman yung team namin. Mas lalong naging cohesive yung team, yung teamwork, lalong pinatatag yung teamwork, develop palalo yung teamwork ng bawat players. Tsaka yung trust ng players sa isa't isa
lalo lumakas. Ganun pa man, aminado ang NHA Home Masters na malakas at maganda ang sistemang ipinakita ng DOJ sa kanilang laro. Sa katunayan, ayon kay DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, sa pagbabalik ng DOJ sa Liga ng mga Public Servant, bumuo sila ng isang team na seryosong makuha ang panalo at muling ipakilala at itaguyod ang kanilang team sa Liga ng mga Public Servant. Makikita ho natin yan sa course ng season. Yung mga players ho namin, hindi rin basta-basta. Everyday nag-i-ensayo, whether sa basketball court or sa gym or sa swimming pool. Lahat po kami kondisyon at excited na kami na ipakilala ulit ng DOJ sa UNTV Cup. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Bagong intelligence team bubuin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Problema sa smuggling tutugunan. Mga pulis nakakuha na ng CCTV footage at testimonya ng mga saksi sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon. At libu-libong displaced Nepalese tiniis ang lamig pagkatapos ng 5.6 magnitude earthquake noong Biyernes. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 3 at 5 na nagsasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbaba ang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.